Ayan, muli tayo nagbabalik po dito sa programa ngayong gabi. June 28, 2025. Dito po sa Binhi ng Buhay, Basod Camarines Norte. At salamat sa mga taga-subaybay. Kanina po sa ating live ay pansamantala po natin pinutol dahil tinitingnan natin yung dating ng audio sa inyo pong mga mga gadget kung kumusta po. Kaya lang, napansin natin okay naman, maliwanag, at sa oras na ito, mahalaga po kasi na nakakarating sa iba't ibang tao ang pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Kristo bagamat napakaraming mga social media platform ang kapag tayo po ay nag-open sa YouTube, sa Facebook, sa Reels, meron namang mga talagang mga preacher, mga mangangaral po ang naghahayag din ng mabuting balita ng Panginoong Kristo. Kaya sa oras na ito ay tayo rin po, dahil tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos para maihayag ang salita ng Diyos at maipalaganap ang mabuting balita ng Panginoong Kristo na siyang dahilan ng pagpapakita ng habag ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataon na maunawaan ang mabuting balita ng Panginoong Kristo kasi sabi ng banal na kasulatan ay uh, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala naman silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumatanggap ng magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Ano po? Panginoon, sino ang maniwala sa aming mensahe? Naniwala sa aming mensahe. Sa verse 17 po ng Roma chapter 10, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasulat, abot sa latang dako ang kanilang tinig, balita ay umabot hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. No? Mapansin po natin, ang mabuting balita po daw ay aabot sa lahat ng dako, maging sa kaduluduluhan po ng daigdig. Sabihin po ang tao, lahat ng tao nilikha ng Diyos, mabuti masama, mayroong kalayaan na mapakinggan ang mabuting balita. Nasa tao lang po yan kung ang mabuting balita na kanyang mapakinggan ay hindi niya paniwalaan. Hindi niya tugunin. Kasi ang kaligtasan ay pinagkaloob na ng Panginoong Hesus Kristo sa lahat ng tao, pinagkakaloob. Inio-offer. No po? Sino mang tatanggap ay makakatanggap ng kaligtasan. Sino mang tumanggi ay magdaranas ng kaparusahan ng Diyos sa kabilang buhay. No? Kaya kapag tinugon daw natin yung paanyaya ng Panginoong Kristo na siya'y tanggapin at sumampalataya sa kanyang ginawa, pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo, mararanasan niya ang kaligtasan. Kaya lang, yung pagtanggap na yon at pagsampalatay kay Kristo, ito yung tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya po ay tugon ng sino mang taong tatanggap, kikilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano po? Kaya ano lang po yan eh. Sa buhay na ito, kung merong pinakamahalaga na dapat natin tanggapin, ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo na siyang dakilang biyaya at regalo ng Panginoong Diyos galing sa langit. Kasi doon sa uh, 2 Peter, kung di ako nagkamali, chapter 3, no, na hindi nais ng Panginoong Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Ano po? Ayaw ng Panginoong Diyos na mabulid tayo sa impyerno. Ayaw ng Panginoon Diyos na tayo mapahamak at makasama ni Satanas sa kaparusahan.
Kasi sabi ni Pedro, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong yon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Yan po, ganyan tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Kaya lang minsan ini-ignore natin. Binabaliwala natin yung mabuting balita ng pagliligtas. Wala tayong tugon sa ginagawa ng Diyos. Para nanonood lang tayo sa isang napahalagang pangyayari pero hindi natin pinapahalagahan. No? Napakahalaga po nito. Ang banal na kasulatan ay bukas para sa atin. The Lord is not slow to do what He has promised. Something, instead, He is patient with you because He does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sin. Ayaw ng Panginoon Diyos na tayo mapahamak at mapunta lamang sa impyerno. Mahal tayo ng Diyos. Isipin nyo, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis, tapos papayag siya na tayo mapunta lamang sa impyerno na kung saan ito'y nakalaan kay Satanas. Kaya lang, tayo mismo ang gumusto na tayo ay mapahamak. Kaya dito sa lupa, isang ang problema natin, kaabalahan, wala tayong panahon sa Diyos, pero ang Diyos nagbibigay ng napakaraming panahon at pagkakataon po sa atin. Bukas nga po, araw na naman ng linggo. Ano po, kung talagang tayo ay faithful sa Diyos, alam natin ang napakahalagang araw na ito, hindi para sa atin, kundi para sa Panginoong Diyos. Talagang tutugon tayo. Hindi para pagpalain lang tayo materialist, financially. Kundi, sabi nga, why we worship God? Bakit tayo nag-worship sa Panginoon? Unang-una, because He is our God. Siya ang ating Diyos. Bakit tayo sumasamba pag-araw ng linggo? Sa Kanya, unang-una po, siya ay Diyos natin. Siya ang lumikha sa atin, the great Creator. Pangalawa po, bakit tayo sasamba sa Kanya? Kasi, kaya tayo nilikha para magbigay ng luwalhati sa Kanya. No? Kaya nga po sa Sunday po, bukas, meron tayong tinatawag na praise and worship service. Pag sinabing praise, magpupuri ka sa Diyos dahil meron siyang ginawa sa iyo, pinagpala ka, iningatan ka, pinagaling ka, kinumport ka, nagbigay ng protection sa iyo, ng guidance, encouragement, ng hope. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Diyos. Pero yung worship, we worship God because He is our God. Siya ang ating Diyos. Pangalawa, para magbigay ng luwalhati, siyempre, siya yung great creator. Tayo ay luluhod sa Kanya at mangaharap sa Kanya, magpapasalamat sa Kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. Ano po? Kaya tayo bilang mananampalataya, dapat faithful tayo sa ating Diyos. Tingnan niyo po yung nagaganap po ngayon. Ano po? Hindi lingid sa inyong kaalaman. Nangyari, kabi-kabila, sa mga iba't ibang dako ng mundo, na napakaraming kaguluhan, lumalaganap ang labanan. Sabi ng Matthew 24 ay rumors of war, huwag kayong mabahala. Mangyayari talaga yung mga bagay na yan. Ano po? Maglalaban ang bansa, laban sa kapwa bansa, kaharian sa kapwa kaharian. Mangyayari po yan. Pero tingnan po natin, as one body of Christ, bilang bahagi ng katawan ni Kristo na iniligtas doon sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo naging kabilang sa kanyang iglesia, alam niyo po ang pinaka-exciting part ng buhay Kristiyano na totoong sumasampalataya kay Kristo, yung pagsundo niya sa atin. Dito sa 1 Thessalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18, ito ay may kinalaman dun sa salitang rapture. Ito yung masyadong common word o malimit na ginagamit na salita para sa pagbabalik ng Panginoon. Pero sa
Biblia po, wala kang mabasang word na rapture. Ano po? Meron po dito yung tinatawag na gather up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yung pagdagit, yung pag-agaw ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya upang hindi sapitin yung kapighatian na magaganap. Pagkatapos po kasi ng pag-agaw, pagdagit, pagkuha ng mga mananampalatayang tunay ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, ay dadanas ang mundo ng tribulation sa loob ng 7 taon at yung kalahati tribulation, yung kalahati pa ng 7 years, yung second part, yung Great Tribulation. Ano po? Diyan po yung magiging sitwasyon po natin. Kaya dito po, ang preparasyon po kasi ng mananampalataya doon sa tinatawag na rapture. Tingnan niyo po doon sa John chapter 14, verse 1 to 3, Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, is preparing a place for us in heaven. Ang Panginoong Jesucristo ay naghahanda ng lugar natin doon sa langit, sa kaharian ng Panginoong Diyos. Tayo din po dapat naghahanda sa pagharap natin sa Panginoong Jesucristo, sa pagsalubong sa Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po yung unang Thessalonica chapter 4, verse 13 to 18. Sabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica patungkol sa ano yan, minsan may mga mananampalataya pala sa mga taga-Thessalonica, yung grabe yung pagdadalamhati sa mga taong, mga kaanak nila na namamatay. Parang kung titingnan daw po nila ang pag-iyak, pagluha, at pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, parang wala silang pag-asa. Parang taong walang pag-asa pag umiiyak. Pero sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pananampalataya. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig, ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. No? Pagkatapos tayo namang mga buhay pa, at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ayan, mga kapatid, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nandito tayo sa topic about the doctrine of rapture. Ano yung magaganap kapag daw ang Panginoong Jesucristo ay bumaba, dumating, sabi sa verse 15, ay sa araw na iyon, may malakas na utos na tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Dalawa po yun na, bababa ang Panginoon mula sa langit. Hindi na po, ayon sa pag-aaral po, doon sa ano po yan, sa kalawakan na lang yan, sa air. Yung kalagitnaan, yung mid ng heaven, atmospheric heaven kung tawagin po. Sabi dito, ang mga namatay na sumasampalatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Ibig sabihin, merong pagkabuhay ng mga patay at yun ay magaganap sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang bubuhayin po dito ng mga patay na, yung mga sumampalataya noon kay Kristo. At tayo naman daw po mga buhay pa na sumasampalataya sa Kanya hanggang sa pagparito ng Panginoon
ay isasama sa mga binuhay ng Panginoon upang salubungin sa titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Yan po yung exciting part o yung great event na binabanggit ng Biblia, lalo-lalo na sa mga mananampalataya. Kasi yung may iwan po dito na hindi nakasama sa rapture na tao, papasok po sila doon sa tribulation period and then the great tribulation, sa loob sila ng 7 taon. At paghaharian po ni Antikristo yung ating pamahalaan. One world, one religion, one government, one economy. Kontrolado niya lahat. Ano po? At mapapansin po, wala na doon yung Christian Church. Kasi yung mga mananampalataya, yung body of Christ, kinuha na ng Panginoon. At merong malaking, distraction. Yung chaos na tinatawag na kung saan magkakaroon ng malaking kaguluhan sa lahat ng panig ng mundo. Bakit? Ano mang araw darating ang Panginoong Hesus? Anong araw? Sa Lunes hanggang Linggo? Di natin alam. Anong oras? Hindi natin alam. Halimbawa, dumating ng Lunes, ayan, karaniwan ang mga tao nagtatrabaho. Kung mayroong driver ng bus na Kristiyano, ano po, kung mayroong pilotong Kristiyano, kung mayroong piloto ng tren o kapitan ng barko na Kristiyano, biglang mawawala. Dahil sabi ng Biblia, dito po, those who have died before the believing in Christ will rise to life first. Una munang bubuhay ng mga patay na sumampalataya kay Kristo, then we who are living at that time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kaya mapansin niyo po, sino yung may iwan dito? Yung mga sympathizers of Christ. Yung followers of Christ, yung mga believers of Christ, faithful sa pag-attend, faithful sa pamumuhay ng Christian life, no? Mga naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, nagsasakripisyo, yun ay tiyak na kukunin. Pero yung mga Kristiyanong patulog-tulog, ini-ignore yung mga pangungusap ng Diyos sa Biblia, may mga pinapagawa ang Diyos, hindi niya ginagawa, may mga simpleng bagay ng pagsamba, hindi siya dumadalo, sigurado ka ba na makakasama ka? Kaya yan po yan. Sa ating mga mananampalataya, ito yung, kumbaga, babala na ito. Na bago man lang dumating ang Panginoong Jesucristo, dapat handa ka na. Ano yung preparation na dapat mong gawin? Sinabi ng Biblia, back to basic tayo kung medyo mababaw lang. Siyempre, kinakailangan natin mag-attend ng church service. Kinakailangan nating regular magbasa ng Biblia. Yung regular Bible reading guide natin. Magplano ka. Sa bawat araw, magbasa ka ng Biblia. Doon lamang mangungusap ang Diyos sa atin. Pangalawa, siyempre, nandun yung pananalangin natin. Mahalaga po kasi yung pananalangin. Ito yung pakikipag-usap sa Diyos. Ito yung tinatawag na voice of faith, na kung meron kang pananampalataya, manalangin ka. Kasi nagpapakita ng pananampalataya yung panalangin natin na nandun yung dependence natin sa Diyos. Nandun yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nandun yung pagkilala natin sa Diyos. Nandun yung pagsamba natin sa Diyos. Nandun yung pasasalamat natin sa Diyos. Ano po? Kaya, yan, napakalaga. Siyempre, sa Sunday po, nandyan din yung ka-fellowship natin. Yung ating mga kapwa mananampalataya. Ano po? Kaya sa oras na ito, any comment po sa ating comment section. Nag-entertain din po ako ng question.
Any comments po? Muli pong magandang gabi sa bawat isa. Muli po, ito po yung inyo pong lingkod, Pastor Ariel Bernas. At ito po ang binihin ng buhay. Medyo namaos lang. Tapos po ay mahaba-haba po itong topic na ito at maraming kinakailangan talakayin. Hindi ito nakukuha sa ilang minuto lang. Ito po ay may mahabang mga series of topics na kinakailangan. Ano po? At ito yung tinatawag na eschatology. Isa lamang po ito sa mga paksa sa eschatology. At may mga tanda po dito na makikita natin na nagaganap na sa panahon po ngayon. Nangyayari na yung mga sinabi ng Biblia. At meron na lamang iilang tanda na binanggit ang Panginoong Hesus sa banal na kasulatan na hindi pa nangyayari. Ibig sabihin, iilan na lang. At makita natin yung time clock ng Diyos para sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay ang kaganapan na nagaganap at magaganap pa sa bansang Israel. Ano po? Sa bansang Israel. Kaya dito po, yung rapture po, nangangahulugan ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo sa mga mananampalataya, sa kanyang church from tribulation. Ang rapture po ay nagpapakita daw na ang pagdagit ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito ay pag-alis doon sa tinatawag na mangyayaring tribulation and great tribulation. Yung second coming po, muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ito yung pagliligtas ng bansang Israel, ng Panginoong Hesus sa bansang Israel, sa tinatawag na Armageddon. Yan po yan. Kaya meron tayong dalawang main event. Approaching na po siya. Kaabang-abang na dapat ang mananampalataya, excited tayo dito. Hindi natin katakutan yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, bagamat makikita natin na ito ay papalapit na. Bagkos ito ay kaabang-abang at kapanapanabik. Dahil, grabe, pag ni-rapture pala yung mananampalataya, doon lamang marirealize ng mga kamag-anak natin, kapamilya natin, kapitbahay natin, mga nakakakilala sa atin, na totoo pala yung pinapangaral natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Doon nila marirealize yan. Kaya lamang, papasok sila sa tribulation period na kung saan yung pagkawala ng mga mananampalataya sa mundong ito ay magkakaroon ng grabing kaguluhan. Kung merong isang presidente ng bansa na kasama sa rapture dahil siya ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng problema ang bansang iyon. At may malaking problema. Ayon po sa pag-aaral, noong 2023, ang ating populasyon po ay 8 billion. At ayon sa datos po, ilan porsyento po dito yung mananampalataya ng Panginoong Hesukristo? Ayon po doon sa aking datos na nakita, 31% ng out of 8 billion ang mananampalataya na ng Panginoong Hesukristo. At ilan ang bilang po niyan? Almost 200. Ano po yan? 8 billion. Ibig sabihin may halos kulang-kulang 2 billion na tao. 1/4 ang mawawala kung totoo na yung